Kabanata 1161. Si Charlotte sa wakas ay napaamo sina Robbie at Ellie, kaya inilipat niya ang kanyang atensyon sa tatlong batang paslit. Sinabi niya, "Kids, paano kung dalhin ko kayo sa F-Nation para maglaro sandali?" "Ha? F-Nation? Saan iyon?" Malaki at bilog ang mga matang kumikislap ni Alpha habang nakatitig kay Charlotte. Kumakampay ang mahahaba niyang pilak mata na lalong nagpa-adorable sa kanya. Ang F-Nation ay isang magandang bansa na may mga kahanga-hangang kastilyo at mga prinsesang sakay ng karwahe. Mayroon pa itong napakagandang hardin, malambing na sabi ni Charlotte. "Wow, ang ganda pakinggan." Tugon ni Alpha habang kumikislap ang mga mata sa pananabik. "Sasama ba si Daddy sa atin?" Tanong ni Beta na biglang may naisip. "Hindi siya makakasama. Ako ang maghahatid sa inyo roon," sagot ni Charlotte habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Kung ganoon, alam ba ni Daddy na pupunta kami?" Tanong muli ni Beta habang bahagyang tumagilid ang ulo. "Siya ba ang nagsabing dalhin mo kami roon?" "Oo, pero hindi niya sinabi sa amin," reklamo ni Gamma habang nakabusangot. Malungkot niyang idinugtong, "Si Mommy ang nagsabi sa amin na ipapadala niya kami kay Daddy dahil siya ang mag-aalaga sa amin. Ngayon, iniiwan naman niya kami sa iyo." "Hindi ganon. Abala lang ang Daddy ninyo, kaya hiniling niyang ako muna ang magbantay sa inyo. Pupuntahan niya kayo kapag tapos na siyang magtrabaho," mahinahong paliwanag ni Charlotte. "Talaga?" Sabay-sabay na tanong ng tatlo habang nakatingin kay Charlotte ng may awa at kuryosidad. "Oo naman," pangako ni Charlotte habang yumuko at niyakap silang tatlo, "aalagaan ko kayo at paprotektahan." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ng mga bata. Inabot nila ang kanilang maliliit at chubby na braso at niyakap si Charlotte bago sila napahikbi. Hinaplos ni Charlotte ang kanilang mga likod bago siya sumenyas kay Sean, na nakatayo sa labas, upang ipaalam na maayos na ang lahat. Tapos na ang misyon. Pagkatapos alagaan ang mga bata, pumunta si Charlotte upang kausapin si Dr. Felch. Akala niya'y kailangan pa niyang magpaliwanag ng mahaba. Ngunit laking gulat niya nang si Dr. Felch pa ang unang nagsabi, "Pupunta tayo sa F-Nation, hindi ba?" Sinabi na sa akin ni Lupin ang lahat. Nakapag-impake na ba sina Hailey at Sam? Kailan tayo aalis? Pasensya na po at nadadamay kayo sa paglalakbay ko, paumanhin ni Charlotte na may guilt sa tinig. Masaya na kayo sa tahimik na pamumuhay sa Phoenix City, pero pinilit ko kayong pumunta sa H-City. Maayos na nga roon, pero dinala ko pa kayo sa Erihal. Ngayon, ako pa rin. Ayos lang iyon. Nakalilibot ako sa buong mundo nang hindi gumagastos, tugon ni Dr. Felch na nakangiti. Napakaganda nga na nakakapunta ako sa mga lugar bago pa ako tuluyang tumanda. Tama po iyon. Marami rin tayong matututunan at mararanasan sa paglalakbay, dagdag ni Hailey na nakangiti. Hindi pa ako nakakapunta sa F-Nation, kaya masaya akong makakapunta roon, sabi ni Sam. Maraming salamat. Salamat talaga, taos-pusong sabi ni Charlotte. Pamilya tayo, kaya hindi na kailangang magpasalamat. Umalis na ang buong convoy papunta ng paliparan. Ang Rolls-Royce ay nasa gitna ng convoy, at nakapalibot kina Robbie at Ellie ang tatlong bata. Gusto nilang makipaglaro. Gustong-gusto ni Ellie ang mga bata, kaya agad siyang nakisama sa kanila. Si Robbie naman ay naiinis. Sanay siyang si Ellie lang ang maingay, kaya pa niyang tiisin iyon. Pero nang biglang dumating ang tatlong batang babae, parang mababaliw na siya. Biglang pumagaspas ang agila sa bintana. Nag-aalala si Charlotte na baka matakot ang mga bata, kaya gusto niya itong palayasin. Ngunit laking gulat niya nang hindi natakot ang mga ito. Sa halip, pumalakpak pa at nagsabi, "Auntie Charlotte, bilis. Buksan mo ang bintana at papasukin natin." "Ha? Hindi kayo natatakot dito?" tanong ni Charlotte na nanlaki ang mga mata. "Hindi po." Sabay-sabay na sagot ng mga bata bago nila ibinaba agad ang bintana. "Huwag, mga bata." Palapit pa lang si Charlotte upang pigilan sila nang pumasok ang agila habang pumapagaspas ang mga pakpak nito. Inabot ni Gamma ang mga pakpak ng agila at hinila ito papasok sa kotse. Basta na lang niya itong inihagi sa sofa. Pagkatapos noon, nagkumpulan ang tatlo at pinag-usapan ang agila.
Parang kamukha ito ng alaga nating si Leslie pero mas malaki. Siyempre, baby pa lang si Leslie kaya maliit pa. Baka ito ang tatay ni Leslie. O nanay. Hindi mas cute si Leslie. Wala rin siyang maraming balahibo sa leeg. Ang pangit na agila. Oo nga, mas maganda si Leslie. Screech. Tumili ang agila na parang nagtatampo. Nagpanggap pa itong mabangis nang marinig ang mga salitang pangit. Ano yun? Walang tampuhan, ha? Sabi ni Alpha habang kumatok sa ulo ni Fifi. Magpakabait ka at ngumiti sa amin. Ngumiti ka na, dagdag ni Beta habang iniangat ang baba ni Fifi gamit ang daliri. Tingin ko sira ulo ito, reklamo ni Gamma na may pag-ayaw sa mukha. Tahimik na pinanood ni Ellie ang lahat at halos hindi makapaniwala sa nakikita. Kumurap-kurap siya, na tila hindi makapaniwala. Naalala pa niya kung gaano sila natakot noon nang una nilang makita ang agila. Bakit hindi natatakot ang mga batang ito? At bakit hindi man lang ito nagagalit sa kanila? Grabe, umiiyak pa nga ito at hindi man lang lumalaban kahit tinatawag nila itong pangit. Ang boring naman, reklamo ng tatlo na nawala ng interes sa agila. Hinila nila si Ellie at nagyaya, Ellie, laro pa tayo. Sige. Si Ellie, nakaraniwang pasaway at bata ang kilos, ay biglang naging mabuting halimbawa habang nakikipaglaro. Tinuruan pa niya ang mga bata ng tama at mali. Alpha, mag-ingat ka sa chips mo ha. Huwag mong ibagsak sa carpet, dapat malinis tayo. Beta, huwag kang iinom ng sobrang juice, baka sumakit ang tiyan mo. Gamma, huwag mong bubunutin ang balahibo ni Fifi. Sino si Fifi? Tanong ni Gamma. Iyon ang kawawang agila roon. Unang beses na tinawag ni Ellie na kawawa ang agila na dati ay mabangis, mailap, at walang awang umaatake. Bakit takot na takot ito sa tatlong munting demonyo? Hehe, ang pangit pa ng pangalan, sabi ni Gamma habang ibinabalik ang mga balahibo ni Fifi. O sige, hindi na kita gagalawin. Lumayo ka na. Lumipad si Fifi palapit kay Robbie at inayos ang mga balahibo gamit ang tuka. Tumili ito ng mahina na parang nagmamakaawa. Bakit takot ka sa kanila? Tanong ni Robbie. Dahil nakilala niya silang mga anak ni Mr. Lindbergh, sagot ni Sean na nakangiti. Kaya pala, sabi ni Robbie nang maunawaan. Pero ang bata pa nila. Nakakagulat na hindi man lang sila natatakot dito. Dahil ang nanay nila ay, naputol ang salita ni Sean at hindi na tinapos. Sa halip, ngumiti siya at nagsabing, sa madaling sabi, mga batang ito ay ipinanganak na walang kinatatakutan at may kakaibang kakayahan. Kaya pati si Mr. Lindbergh ay wala ring magawa sa kanila. Anong kakayahan? Tanong ni Charlotte. Malalaman mo rin, sagot ni Sean na may misteryosong ngiti, sayang lang at mga babae sila. Kung lalaki sana, sila sana ang magmamana ng negosyo at pamana ni Mr. Lindbergh. Bakit siya namimili? Kahit babae o lalaki, anak pa rin sila, sabi ni Robbie na nakakunot ang noo. Hindi naman siya namimili talaga, paliwanag ni Sean na napabuntong hininga, medyo tradisyonal lang siya. Naniniwala siyang dapat protektahan at alagaan ang mga babae. Ang pagmamana ng negosyo ay nangangahulugang mabigat na responsibilidad at matinding pagsasanay. Ganun pala, sabi ni Robbie habang tumango. Ngayon ko naintindihan. Naunawaan din ni Charlotte kung bakit naghahanap si Danrick ng tagapagmana sa kanyang imperyo, kahit may mga chismis na may mga anak umano siya. Iniisip pa nga niyang si Robbie ang magiging tagapagmana niya. Alam ni Danrick na ang pagmamana ng Lindbergh Corporation ay nangangahulugang isang habang buhay na responsibilidad. Kahit siya na makapangyarihan ay nakaranas ng maraming pagsubok at paghihirap. Ayaw niyang maranasan iyon ng kanyang mga anak na babae, ang mamuhay sa panlilinlang at walang katapusang pakikipagkompetensya sa mundo ng negosyo. Nais niyang lumaki sila ng masaya at mamuhay na parang mga prinsesang walang alalahanin. Ang mga pananaw niya ay halos kapareho ng mga paniniwala ni Richard. Kaya naunawaan ni Charlotte kung saan nanggagaling si Danrick. Miss Lindbergh, nag-iwan ako ng ilang tao para magbantay sa lahat. Pinutol ng mga salitang iyon ni Sean ang pag-iisip ni Charlotte. Nang makabawi siya, napansin niyang nasa paliparan na sila at nakaparada na ang sasakyan sa tabi ng pribadong eroplano. 8 bodyguard mula sa Erihal, na pawang nakaitim, ang naghiwa-hiwalay at pamwesto sa magkabilang gilid.
Magalang silang bumati sa kanya. Ito ang mga tauhang personal na pinili ni Mr. Lindbergh. Iaalay nila ang buhay nila upang protektahan ka at ang mga bata, sabi ni Sean habang itinuro ang mga bodyguard. Magpahinga ka at ito ng pansin sa paggaling mo pagdating mo sa PhilAire. Sa oras na gumaling ka na at si Ellie, dapat ay ayos na ang lahat. Kapag naging maayos na ang lahat, pupunta kami ni Mr. Lindbergh sa PhilAire para sunduin kayong lahat. Magiging maayos ang lahat, pakiusap, alagaan mo si Danrick para sa akin, tugon ni Charlotte. Huwag kang mag-alala, sagot ni Sean na tumango, sasalubungin ka ni Sir Louis sa paliparan. Napag-usapan na nila ni Mr. Lindbergh ang tungkol dito, at pansamantala kayong maninirahan sa manor niya habang nagpapagaling. Sige, tugon ni Charlotte habang naghahanda ng bumaba ng sasakyan. Miss Lindbergh, tawag ni Sean bago iniabot sa kanya ang isang folder. Pinapabigay ito ni Mr. Lindbergh sa iyo. Ano ito? Tanong ni Charlotte habang tinatanggap ang folder at bubuksan sana ito. Basahin mo na lang sa loob ng eroplano, sabi ni Sean, dapat ka nang magmadali. Sige, tugon ni Charlotte habang itinago ang folder at bumaba ng sasakyan. Tinulungan nina Lupin at Morgan ang mga bata na bumaba at sumakay sa eroplano. Sina Dr. Felch, Haley, at ang iba pa ay sumakay din habang binabantayan ng mga tauhan ng pamilya Lindbergh. Lahat ay maayos bago pumasok si Charlotte sa eroplano. Pagkarating niya sa pintuan at magpapaalam na sana kay Sean, bigla niyang napansin ang ilang lalaking nakatuxedo na humahabol sa kanila. Kumaway si Sean kay Charlotte at sumunyas na pumasok na agad sa eroplano. Pagkatapos noon, pinangunahan niya ang mga tauhan niya upang labanan ang mga lalaking nakaitim. Agad na pumasok si Charlotte sa eroplano. Hindi nagtagal, nagsara na ang mga pinto. Sa salamin, nakita ni Charlotte na nagsimula na ang barilan sa di-kalayuan. Mukhang mas malala pa ang sitwasyon sa Erihal kaysa sa inakala ko. Akala niya noon na sa pagsuko niya ng mga shares ng Lindbergh Corporation ay makakaalis na siya ng ligtas sa bansa. Ngunit mukhang nagkamali siya ng akala. Marahil ay hinahabol pa rin siya dahil alam nilang nasa kanya ang mga anak ni Danrick. Kaya hindi sila tumitigil. Ganun din, marahil ay marami ring ginagawa si Danrick sa likod ng mga pangyayari upang protektahan sila. Kaya sila nakasakay ng ligtas sa eroplano. Huwag kang mag-alala, Mommy. Ayos lang si Uncle Dan, sabi ni Robbie nang mapansin ang pag-aalala ni Charlotte. Napakalakas ni Uncle Dan, siguradong malulutas niya ang anumang problema. Oo, sagot ni Charlotte habang tumango. Pagkatapos ay tiningnan niya si Robbie at may bahid ng pagsisisi sa tinig. Pasensya ka na, Robbie, dahil pinaliligid ko kayo sa gulo at kawalang kapanatagan. Huwag kang mag-isip ng ganyan, Mommy. Likas lang na sumama ang anak sa magulang. Kung saan ka pupunta, doon din ako, tugon ni Robbie na may lambing sa boses. Naantig si Charlotte at niyakap ng mahigpit si Robbie. Sana matapos na ang lahat ng ito. Naway maging ligtas sina Danrick at Zachary. Phew, phew. Lumilipad na ang eroplano. Masayang sigaw ng tatlong bata habang nakatanaw sa bintana. Gusto kong makita ang langit. Gusto kong makita kung paano nagiging kasing liit ng langgam ang mga kotse. Gusto kong makita ang mga pakpak ng eroplano sa himpapawid. Mga bata, magpakabait kayo at mag-seatbelt. Huwag kayong kikilos. Abala sina Morgan at ang iba sa pag-aasikaso sa tatlong paslit. Ngunit ayaw makinig ng tatlo. Tinanggal nila ang seatbelt at tumayo para sumilip sa bintana. Hindi, huwag. Umupo kayo ngayon din. Magsasalita pa sana si Charlotte nang biglang nagsalita ng mahigpit si Ellie. Biglang natahimik ang tatlo at sumunod agad. Umupo sila pabalik sa kanilang mga upuan. Ang sungit ni Ellie. Natatakot ako. Nakatikom ang maliliit na labi ni Alpha habang nakatingin kay Ellie na may lungkot sa mga mata. Unti-unting napuno ng luha ang kanyang malalaking mata. Alpha, hindi ko naman ibig kang takutin, paliwanag ni Ellie na seryoso ang mukha. Nag-aalala lang ako at gusto kong ipaalam sa inyo na delikado gumalaw kapag umaalis pa lang ang eroplano. Sige, sagot ni Alpha habang nakayuko. Hindi na siya nagsalita pa. Naiintindihan niyo rin ba? Tanong ni Ellie habang mahigpit na nakatingin kina Beta at Gamma. Agad na tumango ang dalawa, takot na masermonan pa ni Ellie.
Mabuti, sabi ni Ellie habang tumanggo ng kontento, magpakabait kayo at umupo ng maayos. Pwede tayong kumain pag nasa himpapawid na ng maayos ang eroplano. Pwede na bang maglaro noon? Tanong ni Beta na mahina ang boses. Hindi siguro pwede, sagot ni Ellie bago ipinaliwanag, kasi minsan gumagalaw ang eroplano kapag nasa himpapawid, at delikado iyon. Pero pwede tayong maglaro ng video game o manood ng cartoons. Manunood ako ng cartoon, sabi ni Alpha habang inaayos ang upuan para pumili ng palabas. Yay! Ako maglalaro ng video game, tuwang sigaw ni Beta habang inilabas ang tablet. Ang boring naman, reklamo ni Gamma habang nakatingin sa bintana, naiisip ko lang kung kamusta na si Mommy. Namimiss ko rin siya. Biglang nalungkot sina Alpha at Beta nang marinig ang sinabi ni Gamma tungkol sa kanilang mommy. Nandito ako, mga bata, sabi agad ni Charlotte, ako muna ang mag-aalaga sa inyo sa ngayon, sa halip ng inyong mommy at daddy, ayos ba? Pero miss ko pa rin siya, malungkot na tugon ni Gamma, nasugatan si mommy. Hindi ko alam kung kamusta na siya ngayon. Anong nangyari sa kanya? Mabilis na tanong ni Charlotte. Sabi ni Mommy, susunduin daw niya kami kapag gumaling na siya. Hindi pa niya kami kayang alagaan ngayon, kaya ipinadala niya kami kay Daddy, sabay-sabay na sagot ni Alpha. Si Daddy naman, laging seryoso at hindi marunong maglaro sa amin, reklamo ni Beta habang nakabusangot. Halatang inis ito. Ayos lang. Ako ang maglalaro sa inyong lahat, pangako ni Charlotte, pero sa ngayon, magpahinga muna tayo. Manunood tayo ng cartoons mamaya sa lounge. Yay! Tahimik na ang mga bata sa wakas. Napabuntong hininga si Charlotte, malilikot man ang mga paslit, nakakaawa rin sila. Si Danrick ay likas na mailap at hindi marunong makipag-ugnayan mula sa puso. Nalilito pa siya kung paano tatanggapin ang pagkakaroon ng mga anak. Kaya hindi nila nararanasan ang pagmamahal ng isang ama. At ang kanilang ina, mukhang may kinakaharap ding suliranin. Ibig sabihin, kulang sa seguridad ang mga bata. Dapat mas pagtuunan ko sila ng pansin ngayon. Anong video game ang nilalaro ninyo? Pwede ko kayong turuan manalo. Si Robbie, na tahimik lamang kanina pa, ay biglang lumapit sa mga bata at inalok silang turuan. Napangiti si Charlotte nang makita iyon. Si Robbie, bagaman tila malamig at seryoso, ay mabait sa loob. Hindi lang niya alam kung paano ipakita ang damdamin niya. Naantig siya nang marinig ang mga bata na miss ang kanilang ina, kaya nilapitan niya sila at inalok na maglaro. Marunong ka ba nito, Robbie? Tanong ni Alpha na may pagtataka. Makikita mo, sagot ni Robbie na may kumpiyansa. Wow, ang galing mo. Tuwang sigaw ni Beta habang pumapalakpak. Ayos ka rin. Sa wakas, may kalaban akong magaling, sabi ni Gamma na tila namangha. Oy, batang makulit, napangiti si Robbie. Salamat sa langit at nandito si Robbie para laruin sila. Makakahinga na ako, sabi ni Ellie na napabuntong hininga sa pagod. Haha, napagod ka talaga, Ellie, sabi ni Charlotte habang niyakap ang anak at hinalikan sa noo. Hindi naman nakakainis, mas masaya pang makipaglaro sa kanila kaysa sa mga manika ko, tugon ni Ellie na may ngiti, medyo mas mahirap lang kaysa sa mga alaga kong hayop. Mas masunurin kasi ang mga iyon, samantalang sila ay medyo pasaway. Hahaha, pero mukhang nakikinig naman sila sa iyo. Siyempre, kasi matalino ako at marunong kung paano sila tuturuan. Pagmamalaki ni Ellie, ang galing mo, puri ni Charlotte. Kabanata 1165. Ilang oras na silang nasa himpapawid bago tuluyang makarating sa Pil-ere. Mas mainit ang panahon doon kaysa sa Zendale. Umuulan ng bahagya noon, ngunit hindi nagyayelo, kaya sapat na ang pagsusuot ng windbreaker para sa ganitong temperatura. Tulog na noon sina Ellie at ang mga bata, kaya tinulungan ng mga kasambahay na bihisan sila bago buhatin pababa ng eroplano. Nagising sandali si Ellie at pinunasan ang kanyang mga antok na mata bago niyakap ang leeg ni Lupin at muling natulog. Kasing kalmado pa rin si Robbie gaya ng dati. Bumaba siya sa hagdan kasama si Charlotte. May grupo si Luis na sumalubong kay Charlotte, at mahigit 10 marangyang kotse ang nakaparada sa paliparan. Katatapos lang bumaba ni Charlotte sa hagdan nang mabilis na lumapit si Luis na tuwang-tuwa na sinalubong siya. Sinabi niya, Charlotte, nandito ka rin sa wakas.
Matagal ka sigurong naghintay. Pasensya na, sagot ni Charlotte na may ngiti. Magalang siya, marahil ay masyado pang magalang. Hindi ito abala. Bukod pa roon, nararapat lang nahintayin ko ang aking fiancé, sabi ni Luis na nakangiti. Masaya akong makita kang muli ng ganito kabilis. Oo, istorbo talaga kami sa iyo, tugon ni Charlotte na nakangiti. Pamilya tayo, kaya masaya akong maistorbo, sabi ni Luis nang masigla. Siya na mismo ang bumati kay Robbie. Hi, Robbie. Hello, Sir Luis, sagot ni Robbie nang magalang. Welcome sa PIL-ERE, sabi ni Luis habang lumuhad para makipagkamay kay Robbie. Salamat, tugon ni Robbie na may ngiti. Nasaan ang iba pang mga bata? May dala akong mga regalo para sa lahat, tanong ni Luis nang may init ng loob. Tulog sila. Bumaba si Dr. Felch sa hagdan habang nagsasalita si Charlotte. Nakita iyon ni Luis at agad na lumapit upang tumulong. Maalalahanin niyang kinumusta ang kalagayan ni Dr. Felch at siya mismo ang naghatid sa doktor papunta sa sasakyan. Natutuwa si Charlotte sa lahat ng iyon. Maingat si Luis at pinaghanda niya ang lahat ng lugar na mapagpapahingahan sa PIL-ERE para sa araw na iyon. Kinaumagahan, dinala niya sila sa manor sa Arkfield. Ang manor ay kung saan itinayo ng pamilya Laurent ang kanilang imperyo, kaya napakalaki nito at kaaya-aya. Ang tanawin ay tahimik at nakapapawi ng isip. Mayroon itong maraming ubasan, pagawaan ng alak, pastulan, at mga sakahan. Gustong-gusto iyon ni na Dr. Felch at ng mga bata. Sa katunayan, sinabi ni Dr. Felch na isa iyon sa mga paborito niyang lugar, pumapangalawa lamang sa Phoenix City. Karaniwang nasa loob lang siya ng bahay, ngunit noong araw na iyon, naglakad-lakad siya sa paligid ng manor at tumikim ng bagong gawang alak. Labis ang kanyang tuwa na halos hindi niya ito mapigilan. Masaya rin ang mga bata. Tumatalon-talon sila sa tuwa habang pinapakain ang maliliit na hayop. Pagkatapos noon, naglaro sila sa ubasan. Masayang-masaya si Charlotte habang pinagmamasdan ang mga bata. Ang tanging hangad niya ay maging ligtas at masaya sila sa susunod na 45 araw. Sa panahong iyon, ganap na silang makaka-recover ni Ellie. Ipinagdasal din niyang matapos na ang kaguluhan sa Erihal. At si Zachary, tinawagan ni Charlotte si Ben noong araw ng kanyang pag-alis. 3 araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito nasasagot ang tawag ni Robbie. Araw-araw tinitingnan ni Robbie ang telepono. Hindi siya nagsasalita, ngunit baka sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Robbie. Humiling siya, "Mommy, gusto kong umuwi sandali." "Robbie, nag-aalala ka ba sa daddy mo? 6 ka pa lang at bata ka pa. Wala ka namang magagawa kahit bumalik ka," payo ni Charlotte habang nakatingin sa kanya. "Ngunit kahit papaano, malalaman ko kung kamusta sina Daddy at Jamie," giit ni Robbie. "Bukod pa roon, baka hindi ko man magawa ang marami, pwede akong magpakita at magsinungaling para isipin ng lahat na maayos ang lahat. Kailangan kong bumalik. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi ko nakikita kung kamusta sila. Ngunit sabi ni Ben nasa M-Nation daw ang daddy mo ngayon, kaya hindi mo rin siya makikita kahit bumalik ka sa H-City," tugon ni Charlotte na halatang kinakabahan. Iminungkahi niya, "Paano kung tawagan ko na lang si Bruce ng direkta?" Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang telepono. Tatawagan na sana niya si Bruce nang biglang tumawag si Zachary. Nagulat si Charlotte. Agad niyang sinagot ang tawag at nagsabi, "Hello. Narinig kong hinahanap mo ako." Mas mababa kaysa dati ang boses ni Zachary at may pagkapaos. Parang pagod na pagod siya. Anong nangyari sa iyo?" Nararamdaman ni Charlotte na may kakaiba, ngunit hindi niya matukoy kung ano iyon. "May inaasikaso lang akong mga problema sa headquarters sa M-Nation ngayon," tugon ni Zachary ng seryoso, "may kaunting pinsala lang ako." "Ayos ka lang ba?" Mariing napakunot ang noo ni Charlotte. Naalala niya kung paano literal na sinaksak si Zachary sa likod noon. Malalim ang hiwa, ngunit hindi man lang ito o manggal habang tinatahi. Ang boses niya ngayon ay tila hindi talaga maliit na sugat lang. "Nag-aalala ka ba sa akin?" tanong ni Zachary ng banayad. "Ang mga bata ang nag-aalala," sagot ni Charlotte na biglang nainis. Iniabot niya ang telepono kay Robbie at sinabing, "Si daddy mo ito." Agad kinuha ni Robbie ang telepono at masiglang bumati, "Daddy." "Robbie,
Matagal nang hindi naririnig ni Zachary ang tinig ng kanyang anak. Nang marinig niyang tinawag siyang daddy, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Parang nawala ang kirot na nararamdaman niya. Daddy, ayos ka lang ba? Tanong ni Robbie na may pag-aalala, bakit mo pinatay ang cellphone mo? Hindi kita makontak. Anong nangyari? Nagtatrabaho ako sa M-Nation at hindi ko madalas makuha ang cellphone ko, malambing na tugon ni Zachary, lumalamig na sa Zendale. Nakakayanan mo ba at ni Ellie ang panahon? Kumusta ang paggaling niya? Ayos lang kami ni Ellie. Mabuti na ang kalagayan niya. Maingat na sumagot si Robbie at hindi binanggit na nasa F-Nation sila ngayon. Mabuti at ganoon. Si Daddy ba yan, Robbie? Tanong ni Ellie na nakita sila at agad lumapit, gusto kong makausap si Daddy. Inabot ni Robbie ang telepono, at agad na sumigaw si Ellie, Daddy, Daddy. Ellie, Daddy, sabi ni Ellie. Hindi niya napigil ang maiyak nang marinig ang boses ng kanyang ama. Naibulalas niya, miss na miss kita, Daddy. Bakit hindi ka tumawag sa amin? Magpakabait ka, Ellie. Miss din kita, malambing na sabi ni Zachary. Nasa M-Nation ako at nagtatrabaho kaya hindi ko agad makuha ang cellphone ko. Sobrang nag-alala ako. Akala namin ni Robbie may nangyaring masama sa'yo, sabi ni Ellie habang pinupunasan ang kanyang luha. Sutil na bata. Ayos lang si Daddy. Malamig sa Zendale, kaya magsuot ka ng makakapal na damit para hindi ka sipunin, ha? Pupuntahan ko kayo pag magaling ka na. Hindi na kami nasa Zendale, Daddy. Nasa Arkfield kami. Ang ganda-ganda dito, at ang ubasan ay napakalaki. Natuwa si Ellie sa usapan tungkol sa manor. Nakalimutan niyang sinenyasan siya ni Robbie na huwag magsalita pa. Si Dr. Felch at ako, ay pumunta kami sa winery at ubasan ngayon. Ang dami naming kinitas na ubas, at ang tamis-tamis nila. Pumunta rin kami sa pastulan. Ellie, putol ni Robbie, ako na kay Daddy. Sige, sabi ni Ellie bago ayaw pang ibalik ang telepono. Magpakabait ka, Ellie, at maglaro ka na kasama ang iba, malambing na sabi ni Charlotte upang paalisin siya. Daddy, ayos ka ba talaga? Tanong ni Robbie ng mahinahon. Ayos lang ako, pangako ni Zachary, huwag kang mag-alala. Nangako akong pupunta sa inyo pagdating ng araw na iyon, at tutuparin ko iyon. Masaya akong marinig iyon. Ibigay mo ulit ang telepono sa mami mo, utos ni Zachary. Sige, sagot ni Robbie bago iniabot ang telepono kay Charlotte. Halatang nag-aalala siya noon. Maglaro ka na kasama ng iba, wika ni Charlotte habang hinahaplos ang ulo ni Robbie. Sige, mahina nitong tugon bago tahimik na umalis. Ano iyon? Tanong ni Charlotte ng diretsahan. Bakit ka pumunta sa F-Nation? Tanong ni Zachary na walang paligoy-ligoy. Anong kinalaman mo roon? Malamig na tugon ni Charlotte. Huminga ng malalim si Zachary, tila pinipigilan ang sariling galit. Pinilit niyang kumalma bago nagsalita muli. Pwede kang bumalik sa H-City kung masama ang sitwasyon sa Erihal. May mga tauhan akong magpoprotekta sa inyo, at hindi mo na kailangang pumunta pa sa F-Nation. Maaaring maharlika ang pamilya Laurent, pero wala silang karanasan sa pakikitungo sa mga kriminal. Tama na, putol ni Charlotte, nagpadala si Danrick ng mga tauhan para protektahan kami, kaya hindi mo kailangang mag-alala. Ibababa ko na ang tawag kung wala ka ng ibang sasabihin. Tinapos ni Charlotte ang tawag. Napakunot siya habang nakatingin sa walang laman na itim na screen ng kanyang telepono. Magulo ang kanyang damdamin, kaya mabilis niyang inayos ang ekspresyon ng mukha sa neutral at muling nakatuon sa mga bata. Nakahiga si Zachary sa kama, hawak ang telepono sa dibdib. Ang kanyang hubad na katawan ay may mga tubo na nakatawid-tawid. Pagkatapos ng halos kalahating buwan ng paggamot, labis siyang nanghina. Malalim ang kanyang mga mata at tila pagod na pagod ang buong katawan. Mahirap siyang tingnan sa ganitong kalagayan. Wala pa ring palatandaan ng pagbuti, at sa puntong ito, walang makatitiyak kung epektibo ba talaga ang paggamot ayon sa inaasahan. Ngunit wala nang ibang pagpipilian kundi maging matiisin at ipagpatuloy ang paggamot bago makita ang anumang progreso. Pagkatapos ng lahat, kasimula pa lang ni Zachary sa paggamot. Pinaliwanag ng mga doktor na ang ganitong uri ng paggamot ay napakahirap at mangangailangan ng matinding lakas ng loob ng pasyente para malampasan.
Noong undergoing din si Charlotte sa paggamot, nahulog siya sa malalim na coma. Ngunit si Zachary, hindi. Isinasagawa niya ang paggamot habang ganap na gising. Hindi siya binigyan ng anumang anesthetics upang maprotektahan ang utak mula sa anumang pinsala. Sa nakaraang 6 na buwan, itinuturing siyang parang test subject, araw-araw siyang tinutusok at sinusuri sa buong katawan. Tinitiis niya ang hindi masukat na antas ng sakit at kakulangan sa ginhawa, ngunit natiis niya ito ng hindi umuungol. Isang himala na siya ay nagawang manatiling may malay dahil lamang sa kanyang matinding determinasyon. Noong araw na iyon, nakaramdam siya ng bahagyang lakas at pinilit na tawagan si Charlotte at ang mga bata. Mr. Knock, magulo ngayon ang Erie Hall. Hiniling ni Mr. Lindbergh kay Miss Lindbergh na dalhin ang kanyang mga anak sa F-Nation para sa kanilang kaligtasan, maingat na sabi ni Ben, na sinusubukang pakalmayan siya. Kung matuntan ng mga kaaway ni Danrick ang Arkfield, mapanganib silang lahat. Pumikit si Zachary. Napapikit ang kanyang mga mata sa sakit. Mahigpit niyang hinahawakan ang telepono sa isang kamay. Kakatapos lang niya makipag-usap kay Charlotte at sa mga bata, at ramdam pa rin niya ang kanilang presensya sa paligid. Bakit hindi ko ipadala si Bruce sa kanila? Suhestyon ni Ben. Huwag pang himasukan ang kanilang buhay, bantayan mo na lang sila ng palihim, mabagal at masakit na sabi ni Zachary. Bawat salita ay puno ng kirot. E-report mo sa akin araw-araw kung kumusta sila. Naiintindihan ko, tumanggo si Ben at agad na nag-contact kay Bruce. Dapat kang magpahinga. Huwag masyadong mag-alala, mahinang payo ng doktor na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Hindi ka sana pinahintulutang tumawag ngayon. Ang anumang kawalang stabilidad, pisikal man o emosyonal, ay makakaapekto sa iyong paggamot. Hindi ako basta-basta mamamatay, bamulong si Zachary habang unti-unting nawawala sa malay. Lumitaw sa kanyang panaginip ang anino ni Charlotte na parang anghel. Nakatayo siya sa ubasan, nakatingin sa kanya ng may mapayapang ngiti, para bang sinasabi, hinahintay kitang bumalik sa akin. Sa kanyang determinasyon lamang nabubuhay siya. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, dapat kitang tiisin. Dapat mabuhay. Dapat pumunta sa F-Nation at dalhin si Charlotte at ang mga bata pabalik. Hindi matiis ni Ben na makita ang mukha ni Zachary na natatanaw sa sakit. Palagi niyang iniisip si Zachary bilang isang makapangyarihang tao na parang Diyos, at nakakabagabag makita siya sa ganitong kalagayan. Taos puso niyang hinihiling na gumaling siya agad. Ipinaabot ni Ben ang utos ni Zachary kay Bruce, na agad nagtungo sa F-Nation kasama ang kanyang mga tauhan. Kasabay nito, iniutos niya rin ang ilang tauhan na alamin sa ang manor nakatira sina Charlotte at Louis. Ang Arkfield ay tulad ng dati, malamig at mahalumigmig. May bahid na malagkit ang kapaligiran na medyo nakakaaliw. Sa kanilang ikatlong araw sa manor, matapos ang umaga ng paggamot, dinala ni Louis si Charlotte at ang mga bata sa sakahan para pumitas ng prutas at gulay. Pagkatapos, sa hapon, pumunta sila sa taniman ng bulaklak upang piliin ang kanilang mga paborito. Sa pagtatapos ng araw, naaliw at pagod ang mga bata, at masayang umuwi ang bawat isa. Nasisiyahan din si Dr. Felch sa manor. Nakaupo siya sa kanilang karwahe na hinihila ng kabayo, na dahan-daang naninigarilyo habang pinapanood ang mga bata na tumatawa at naglalaro sa bukid. Nakangiti siyang kontento. Hindi rin mapigilan ni Sam ang maligayang buntong hininga. Napakagandang araw. Tama nga, sagot ni Dr. Felch habang nakatingin sa abot tanaw at napakunot ang noo. Mukhang uulan. Totoo ba? Tiningnan ni Sam ang langit, nakapikit laban sa sikat ng araw. Tama ka, paparating ang malakas na ulan. Napansin din ni Charlotte na ang magandang panahon na kanilang tinatamasa ay malapit ng magbago. Tinawag niya ang mga bata at sinabi na sumakay sa kotse. Ngunit hindi nabahala si Louis sa madilim na kalangitan. Bakit nagmamadali kang umuwi? Kaunti lang naman ang ulan. Tingnan mo kung gaano kasaya ang mga bata. Hindi dapat maglaro ang mga bata sa ulan, sagot ni Charlotte. Pakiramdam niya'y may kakaibang pangamba. Sige na nga, ikaw ang kanilang ina. Sumuko si Louis at isinakay ang mga bata sa kotse. Pagkatapos, pabalik sila sa manor habang malakas na bumuhos ang ulan. Ang langit ay naging nakakatakot na madilim at mabagsik ang hangin sa kanilang mga tenga.
Napakabigat ng takot sa puso ni Charlotte at hinikayat si Morgan na magmadali. Pagkatigil ng kanilang sasakyan sa harap ng manor, narinig ang malakas na boom sa malayo. Sumigaw sa takot ang mga bata at tinakpan ang kanilang mga tenga. Agad na nag-alerto sina Lupin, Morgan, at ang kanilang mga tauhan. Sumilip si Charlotte sa bintana ng kotse at tumingin sa direksyon ng tunog. Mukhang may sumabog sa malayo. Nagliliyab ang apoy at nagsimula ang makapal na usok. "Paul, anong nangyari?" tanong ni Luis nang may pagmamadali. "Huwag mag-alala, Sir Luis. Agad kong ipapadala ang aking mga tauhan para imbestigahan ang sitwasyon," sagot ni Paul. Agad na ipinadala ni Paul ang mga tauhan upang alamin ang pinagmulan ng pagsabog. Kasabay nito, nagulat ang mga bodyguard ng manor. Nagkaroon ng aksidente sa kalsada malapit sa manor. Ang isang oil tanker ay bumangga sa truck na nagdadala ng ating alak. Paparating na ang mga awtoridad para ayusin ito. Aksidente lang pala sa trapiko, binitiwan ni Luis ng may ginhawa. Naunawaan. Huwag mag-alala. Tahimik si Charlotte. Pakiramdam niya'y may mali. Pagpasok nila sa loob ng manor, pinakalma ni Charlotte ang mga bata at tahimik na inutusan si Lupin na magpadala ng mga tauhan upang siyasatin ang pinagmulan ng banggaan. Biglang lumitaw si Gordon at nagulat, "Miss Lindbergh, siniyasat ko na ang sitwasyon. Totoong aksidente sa trapiko, ngunit hindi malinaw kung sadyang ginawa ito upang mag-distract habang sinusubukang pasukin ang manor." "Ano ang ibig mong sabihin?" Napakunot ang noo ni Charlotte. Maaaring sinadya ang aksidente bilang diversion habang sinusubukan nilang pasukin ang manor, paliwanag ni Gordon. "Nagpadala na ako ng tauhan para ayusin ito. Kung tama ang hinala ko, mahuhuli rin ang mga salarin agad." "Sino kaya ang gumawa nito?" tanong ni Lupin ng may pag-aalinlangan. "Maaaring kaaway ng pamilya Laurent," hula ni Morgan. "Hindi dapat," tugon ni Gordon habang iniisip ang sitwasyon. "Maaaring ito ay galing sa mga tao sa Erihal." Nagulat sina Lupin at Morgan. Mga bihasa at elite silang bodyguard na hindi takot sa kaaway, ngunit hindi basta-basta maaaring maliitin ang mga tao mula sa Erihal. "Huwag kayong mag-alala, aayusin ko ito," sabi ni Gordon ng kalmado. "Samantala, manatiling alerto hanggang mahuli ko ang mga salarin." "Naiintindihan." Tumanggaw sina Lupin at Morgan. "Salamat sa tulong, Gordon," pasasalamat ni Charlotte. "Ingatan mo rin ang sarili mo." "Ginagawa ko, Miss Lindbergh." Gordon turned kay Lupin at Morgan. "Iwan niyo sa akin ang seguridad sa labas. Kayong dalawa, mag-focus lang sa pagbabantay kay Miss Lindbergh at sa mga bata." "Naiintindihan." Tumanggaw si Gordon ng kontento at umalis sa silid. Iniutos ni Charlotte kay Lupin at Morgan na bantayan ng pinakamahuhusay nilang tauhan ang mga bata. Hindi niya papayagang may mangyaring masama sa kanila. Agad na umalis si Lupin upang ayusin ang mga bodyguard para sa pagbabantay sa mga bata. Tanging si Morgan lamang ang nanatili upang bantayan ang paligid. Hindi niya maiwasang magbuntong hininga at medyo malungkot na sabi, "Akala ko ligtas tayo dito sa F-Nation. Hindi ko inasahan na susundan tayo ng mga tao hanggang dito. Mas mabuti pa sana kung nanatili tayo sa Zendale. Doon, naroon ang mga tauhan ni Mr. Lindbergh para protektahan tayo." Hindi yun magiging mas mabuti doon," tugon ni Charlotte ng may malinaw na pag-iisip. "Kung nanatili tayo sa Zendale, magaganap ang malupit na labanan, ngunit dito sa F-Nation, hindi nila aatakihin tayo ng lantaran. Subukan nilang pasukin tayo ng palihim, at madali itong mapipigilan ni Gordon." "Tama ka," tumanggo si Morgan. "Kailangan lang talaga nating mag-ingat ng husto. Hindi ko kailangan kang narito. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin. Pumunta ka at tulungan si Lupin na bantayan ang mga bata," wika ni Charlotte na may galaw ng kamay. "Ayusin ang 4 na tauhan para sa bawat bata sa palitan. Huwag ninuman ang pakawalan sa paningin." "Oo, Miss Lindbergh. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel." "Maraming salamat po." Pagkaalis ni Morgan sa silid, siniyasat ni Charlotte ang paligid ng silid mismo. Wala siyang nakita na kakaiba at naghanda na para maligo at matulog. Sa sandaling iyon, kumatok si Luis sa kanyang pinto.
Charlotte, pwede bang pumasok? Suot ni Charlotte ang cardigan at binuksan ang pinto. Luis, may problema ba? Gusto ko lang kumustahin ka. Sana hindi ka masyadong natakot sa pagsabog, sabi ni Luis na may halong pag-aalala. Siniyasat na ni Paul ang insidente. Aksidente lang ito sa trapiko, at walang dapat ikabahala. Pero paiigtingin ko pa rin ang pagbabantay ng mga gwardya sa paligid para sa kaligtasan. Salamat sa pag-aasikaso niyan, sabi ni Charlotte. Good night na, dapat maghahinga ka rin. Ako, nagatubili si Luis. Tila ayaw niyang umalis. Ano ba? Napakunot ang noo ni Charlotte. Ako, tila kinakabahan si Luis. May bar sa Manor. Gusto kitang imbitahan para uminom, sabi niya. Ngayon, napakunot ang noo ni Charlotte. Pagkatapos ng nangyari kanina, mas mabuting huwag na tayong lumabas ng hating gabi. Ha! Naguluhan si Luis. Ano ang ibig mong sabihin ng hating gabi? Nasa alas 9 pa lang. Sige na, sa ibang araw na lang, simple lang sabi ni Charlotte. Dapat matulog ka na ng maaga. Good night. Hindi na naghintay si Charlotte sa tugon ni Luis at sinara ang pinto sa kanyang harap. Nakatayo si Luis sa kabilang panig ng pinto, labis na nadismaya. Akala niya ay magkakaroon sila ng mas maraming oras sa isa't isa pagdating nila sa Manor. Ngunit hindi siya pinayagan ni Charlotte na makalapit sa kanya. Sa tuwing sinusubukan niyang lapitan siya, palaging may dahilan ng babae para umiwas. Sa wakas, nakalikom siya ng lakas ng loob para direktang imbitahan si Charlotte, ngunit tinanggihan pa rin siya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi maghintay ng matiisin. Bumantong hininga si Luis at lumingon na umalis. Sa loob ng silid ni Charlotte, namangha siya sa imbitasyon ni Luis kanina. Ang lalaking yan talaga ay walang pakiramdam ng panganib. Wala siyang pakialam sa kaligtasan. Nang ahas pa siyang imbitahan ako sa bar sa oras na dapat ay alerto kami. Ngunit ganoon nga ang ugali ni Luis. Mula pagkabata, maayos ang takbo ng buhay niya at hindi siya nakaranas ng matinding krisis. Natural lamang na mabuo ang kanyang mahinahong personalidad at kakulangan sa pakiramdam ng panganib. Umiling si Charlotte sa sarili at binaliwala si Luis. Nag-aalala pa rin siya sa mga bata. Lumabas siya ng silid para silipin sila. Nagayos si Lupin ng 4 na tauhan para bantayan ang bawat bata sa palitan, kahit natutulog sila. Maswerte, nagustuhan ng mga bata ang kasiyahan at hindi sila nagreklamo sa presensya ng mga bodyguard. Tanging si Robbie, na pinakamasuri sa lahat, ang nagtanong kay Charlotte. Mommy, ang pagsabog kaninang hapon ay isang lihim ba na atake sa atin? Aksidente lang sa kotse, mahinang paliwanag ni Charlotte. Nag-iingat lang si Mommy para ligtas tayo. Huwag kang mag-alala, matulog ka na, sweet dreams. Opo, malambing na sabi ni Robbie at itinigil ang paksa. Dapat matulog ka rin ng maaga, Mommy. Pagod na sina Ellie at ang iba sa paglalaro kanina at natutulog na ng mahimbing. Siguradong masaya silang natutulog sa parehong silid, ngumiti si Charlotte habang iniisip ang kanilang masayang paglalaro bago matulog. Gustong-gusto ni Ellie ang paglalaro kasama nila. Hindi ako masyadong masaya, siguro dati si Ellie ay nababagot din sa akin. Ngayon, mas masaya siya dahil may 3 babae siyang kasama sa paglalaro, tumawa si Robbie. Haha, ikaw, nababagot ka ba? Tanong ni Charlotte. Hindi, nagbabasa ako o nag-i-internet o nagpipinta. Maraming magagawa, sabi ni Robbie. Sa kabilang banda, Mommy, dapat kang mag-focus sa paggamot mo. Gagawin ko, sabi ni Charlotte at niyakap si Robbie. Oras na para matulog. Gusto rin matulog ni Mommy. Good night, Mommy. Good night, Robbie. Naglakad pabalik si Charlotte sa silid. Nakita niya si Luis na nag-iisa sa bar sa ibaba. Napakunot ang noo niya ngunit hindi nagsalita. May kirot sa puso niya. Wala siyang damdamin para sa kanya. Ngunit pumayag siya sa kanyang alok at hinayaang matamasa ang kanyang pagmamahal. Ginugugol niya ang araw sa paglalaro sa mga bata at pagpapaligaya sa kanya. Hindi siya gaanong iniisip para sa sarili. Sobra ba ang pinipilit niya sa sarili? Biglang narinig niya ang malakas na tunog ng makina ng kotse na humadlang sa kanyang pag-iisip. Lumapit si Charlotte sa bintana at sumilip. Isang convoy ng 7 sasakyan ang dumarating sa pamilya Laurent. Kabanata 1170.
Biglang narinig ni Charlotte ang mga katulong na sumisigaw, si Lady Sherlyn ay dumarating po. Bumaba na at salubungin siya. Tumigil ang kanyang puso. Dumating na pala ang ina ni Louis, si Lady Sherlyn. Katok, katok. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang pagkakatok sa pinto. Pumasok, maikli ang sagot ni Charlotte. Nagmadaling pumasok si Lupin at ipinaalam, Miss Lindbergh, nandito na si Lady Sherlyn. Kailangan ba tayong bumaba at salubungin siya? Natutulog na ang mga bata, hindi ba? Tanong ni Charlotte, sa halip na direktang sagutin ang tanong. Tiningnan niya ang relo, 9:30 na. Natutulog na sina Ellie at ang tatlong maliliit pero nagbabasa pa si Robbie, sagot ni Lupin. Huwag mo silang istorbohin, bumaba ka kasama si Morgan at ako. Ang iba, bantayan lang ang mga bata. Hayaan mo silang bumati bukas ng umaga. Miss Lindbergh, naiintindihan. Gagawa ako ng kinakailangang paghahanda. Tumanggaw ng magalang si Lupin at umalis. Nang matapos magbihis si Charlotte, naghihintay na sila ni Lupin at Morgan sa labas ng pinto. Hindi nag-atubili, bumaba siya kasama silang dalawa. Sabay-sabay nilang sinalubong si Louis na kasama ang ina. May humigit kumulang 20 tauhan sa likod, may daladalang malalaking bagahe. Nakakapangilabot ang dami. Charlotte, ito ang aking ina. Ina, ito si Charlotte, pakilala ni Louis. Lady Sherlyn, ikinagagalak kitang makilala, bati ni Charlotte habang yumuyuko. Nagningning ang mukha ni Sherlyn at pinuri si Charlotte, mas kahali-halina ka sa personal. Matagal na kitang gustong makilala. Nang malaman kong pupunta ka sa F-Nation, pinakiusapan ko sina Louis at ang tatay niya na ayusin ang pagkikita natin. Pero palaging sinasabi nila na hindi ka pwedeng makipagkita agad dahil ikaw ay nagpapagaling. Kaya aayusin lamang nila ang pagkikita natin pagkatapos ng iyong paggaling. Pero hindi ko na matiis, kaya narito ako. Lady Sherlyn, ikinalulungkot ko na kailangan mong dumating dito. Dapat ako ang unang bumisita, pero nag-aalala ako baka istorbohin ka. Kaya balak ko lang bumisita pagkatapos ng aking paggamot, mahinang paliwanag ni Charlotte. Hindi mahalaga kung sino ang unang bibisita. Sa huli, magiging pamilya na rin tayo. Hawak ni Sherlyn ang mga kamay ni Charlotte at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Walang duda, may maayos na panlasa ang anak ko. Haha, inaasahan ko na, Mom. Sigurado akong magugustuhan mo si Charlotte, tawa ni Louis. Labis na natuwa si Louis at inutusan ang mga katulong na maghanda ng salo-salo para sa kanyang ina. Ngunit pinigilan siya ni Sherlyn kaagad. Medyo late na, huwag nagisingin ang mga bata. Maglilinis muna ako sa silid. Pagkatapos, sa study room tayo para makipagkwentuhan habang umiinom ng kape. Sana sasang-ayon ka. Magandang ideya, tumanggo si Louis. Inutusan ang mga katulong na maghanda ng kape at panghimagas. Hinaplos ni Sherlyn ang likod ng kamay ni Louis at nagpayo, hindi ka na bata, huwag maging pabigla-bigla. Laging unahin ang mga bata. May punto ka, Mom. Salamat sa paalala, sagot niya at tumingin kay Charlotte na may ngiti. Lady Sherlyn, salamat sa pag-unawa, taos-pusong pasasalamat ni Charlotte. Dati inisip niya na mataas ang ilong ni Sherlyn at mahilig gumawa ng gulo. Hindi niya inakala na mabait at madaling pakisamahan ito. Bukod dito, maalaga siya at iniintindi ang kapakanan ng mga bata. Aakyat muna ako para maligo. Hintayin niyo lang ako, hindi ako tatagal, ngumingiti si Sherlyn habang papunta sa hagdan. Kasabay nito, isang eleganteng bihis na dalaga ang bumilis ng lakad upang sabayan siya. Tita Sherlyn, hayaan ninyo akong samahan kayo. Tumanggo ang dalaga kay Charlotte ng magalang habang dumadaan. Oo, Diana, sandali. Charlotte, nakalimutan kong ipakilala kayo. Kilalanin mo ang pinsan ko, si Diana, pagpapakilala ni Louis. 2 taon na siyang kasama ng nanay ko. Magaling siya sa medikal at malaking tulong siya. Miss Lindbergh, ikinagagalak kitang makilala, muling yumuko ng magalang si Diana. Ikinagagalak ko rin, ngiti ni Charlotte. Pinagmasdan niya si Diana. Walang duda, magandang babae, maliit ang mukha at kaakit-akit ang katawan. Bukod dito, may magagandang asol na mata na puno ng talino. Diana, tawagin mo na lang siyang Charlotte. Maging miyembro na siya ng pamilya natin, biro ni Sherlyn.
Opo, Tita Sherlyn, tumanggo si Diana, na palaging may ngiti. Kitang-kita ang dignidad at tamang asal ng isang royalty. Mauuna na kami, ngumiti ng mahinahon si Sherlyn kay Charlotte. Luis, maghintay ka sa study room kasama si Charlotte. Sige, sagot ni Luis ng magaan.